natin magutom. At sa ating pagkagutom na to ay nararanasan natin yung paggawa ng desisyon. Minsan, sa takot ng mga ibang tao na makawala sa kagutuman, kahit sarili nilang dangal, pinagbibili. Ranas lang ng wag magutom. Pag nagutom na yung tao, dumadaan na yung mga iba't ibang mga klase ng pagdidisposition. Pag sinabi disposition, yung pagdidesisyon na mali. Alam niyo po, nasabi ko to dahil may kaugnayan ng ating tatalakayin sa araw pong ito. Ang mensahe ng Lord sa atin pong buhay ngayon ay may kinalaman sa paggawa ng desisyon. Lalo na kapag ikaw ay nagugutom. May dalawang karakter sa Bible na kung saan sa sobrang kagutuman niya, nakagawa siya ng desisyon na mali. And that is none other than the life of Esau, sa English Esau, sa Tagalog Isaw. Esau na lang ginagamit natin, baka yung sabihin, Esau na iniihaw. No? So, gawin na lang natin na Esau, tawagin natin English version. At sa Jacob, para mas maganda naman pakinggan, Jacob, sa Tagalog, Jacob. Dalawang karakter sa Bible na to, nagkusan, ay pinapakita na kung saan yung paggawa ng desisyon sa buhay, kapag ikaw ay nagugutom, ay may kinalaman, ay nagdudulot ng pagkakamali. May I invite everyone na tayong lahat ay tumayo at babasahin ko sa inyong harapan ang mensahe ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa araw pong ito. Pinamagatan ko po itong self-control in making a decision. Sa Genesis chapter 25 verse 29 to 33, pakinggan niyo po ang mensahe ng Panginoon. Isang araw, habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau, galing sa pangangaso na gutom. Sinabi niya kay Jacob, pakiusap, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw dahil gutom na ako. Kaya tinatawag siyang Edom. Siya kanya nagmula yung lahi ng Edomites. Kaya tinatawag din na Edom si Esau. Sa verse 31, pero sumagot si Jacob, bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Sa verse 32, sinabi ni Esau, sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na yan kung mamamatay din na lang ako sa gutom? And last verse, sabi, sumagot si Jacob, kung ganoon, sumumpa ka muna sa akin. Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Saglit po tayo yumuko at manalangin. Sa atin pong piling ay damahin natin ang kabanalan ng presensya ng Diyos sa atin pong piling. Panginoong Diyos, kami sa inyo ay nagpapasalamat sapagkat ang lahat ng bagay ay niloob mo na mangyari. Na sa likod nito ay meron kang dakilang layunin, O God. Nawa po, Panginoon, sa buhay po namin, patuloy ka po mangusap. Samahan kami ng iyong Santong Espiritu sa pakikinig namin ng iyong mensahe sa oras na to. Panginoon, bigyan niya kami ng katuwiran ng aming pag-unawa, kaisipan, na kung saan ang mga sasabihin ko lamang, Panginoon, ay batay sa iyong ipinapasabi sa akin, Panginoon. Yamang ikaw rin ang nagsabi na ang iyong salita ay higit na matalas kaysa alinman tabak, na kung saan ay nagpapahiwalay ng espiritu at kaluluwa. Dalangin namin, Panginoon, when we heard your words today, Panginoon, ay maging proactive po kami. Maging isang inspirasyon namin sapagkat alam po namin na ito yung mensahe mo, Panginoon Diyos. Dalangin namin sa mga sandaling ito, ang malayang pagkilos ng Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, bigyan kami ng pang-unawa, tatag ng aming pananampalataya,
at kasariwaan ng aming pag-asa na sa iyong muling pagbabalik, kami ay iyong makakapiling, O Diyos. Maraming po salamat, Panginoon. Ikaw lamang po, sa mga sandaling ito, ang nais naming dulutan ng kapurihan kaluwalhatian. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Tayong lahat ay magsabi ng malakas na, Amen. Amen. Praise the Lord. Self-control in making a decision. Basahin ko lang po uli ang ating pong teksto. Sabi, Genesis chapter 25, verse 29 to 33, isang araw, habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangasos na gutom. Sinabi niya kay Jacob, pakiusap, bigyan mo nga ako ng sabaw dahil gutom na ako, sabi niya. Kaya tinatawag din siyang Edom. Pero sumagot si Jacob, bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Sinabi ni Esau, sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na yan kung mamamatay din naman ako sa gutom? Sumagot si Jacob, kung ganoon, sumumpa ka muna sa akin. Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Ano po ba ang mensaheng ating napakinggan? Alam niyo po kasi dito sa ang sukatan ng pagiging lalaki nung araw, kapag ang lalaki ay talagang mapakita na siya ay talagang tunay na lalaki, ang pinakatrabaho niya ay hunting. Hunter, mangangaso sa Tagalog. Wherein, marami naman silang tupa, alagang hayop, kambing, baka, asno, pero ba't kailangan pa niyang mangaso? Kasi ito yung sukatan ng pagiging pagkalalaki nung araw. Pero unlike naman kay Jacob, at yun po yung pagiging pangangaso ang pinili ni Esau. Kaya naman siya ay mahal na mahal at paboritong anak ng kanyang ama na si Isaac. Dahil nakita niya ito yung lalaki-lalaki. Samantala si Jacob ay medyo siya yung siguro yung chef sa kanilang tahanan, tagapagluto, tagapag-asikaso, kumbaga sa ay siya yung HRM doon sa kanilang tahanan. Kaya naman siya ay minahal at naging paborito ng kanyang ina na si Raquel. Si Rebecca, Si Raquel pala yung asawa ni Jacob. Kaya yung time na yon, nagkaroon sila ng paborito at paborito sa yung dalawang magkapatid natin, kambal. Alam niyo po, nung pinanganak si Esau, ay una siya pinanganak, siya yung panganay, hawak niya yung birthright. Pero sa pagkapanganak niya, nakahahawak sa bias niya si Jacob. Para bang, teka muna, ako muna dapat ang mauna. Sanggol pa lang sila, nakikipag-unahan na sila sa paglabas sa sinapupunan. Yung birthright, nakikipag-unahan na sila. Kaya napakahalaga para kay Jacob yung birthright eh. Sanggol pa lang siya, biro mo, ayaw niya, pinipigilan niyang lumabas ang kanyang kuya Esau at siya ang gusto niyang unang lumabas hanggang sa nakuha niya yung fullness of time na nabili niya ang birthright na to, yung karapatan bilang panganay na to, sa halagang isang soup of bowl lang, yung red lentil kung tawagin. Pinagbili ni Esau, so Esau sold his birthright to a bowl of red lentils. Sabi niya, what is the use of birthright? Ano ba yung silbi nitong pagiging panganay ko kung mamamatay rin naman ako sa gutom? Sabi niya. Ang sabi niya, kung titingnan lamang po natin, hindi naman po mahirap ang buhay nila, Esau at ni Jacob. Marami po silang mga alagang hayop eh. At the same time, kaya niyang utusan yung mga alipin. May mga alipin siya. Para sabihin, ipagluto mo ko, ipagkatay mo ko ng isang tupa o kambing o kung gusto niya, kung anong gusto niya. At ipagluluto siya. Pero tingnan niyo po, dahil sa sobrang kagutuman niya, pinagbili niya ang kanyang karapatan bilang panganay. Titingnan po natin parang, ano ba yung karapatan ng pagiging panganay? Parang titignan natin
sa isang literal na kalagayan, parang wala lang man to. Sige, ikaw na maging kuya ko. Kahit ako kuya mo. Okay, sige, kuya na. Pero hindi. Ito ay mahalaga at ginagalang ng Diyos. Dahil, He allowed things to happen. Eh di kung talagang siya, yung kapatid ko halimbawa, maging matanda sa akin, di, inalaw niya na yun ang maging kuya ko, na siyang unang pinanganak, di po ba? Pero inalaw niya na maunang ipanganak si Iso eh. Pero nangyari, nagkaroon nga lang po ng pagpapalit ng karapatan dahil nakaranas ng kagutuman. Alam niyo, minsan, pag nakakaranas din tayo ng gutom, tapos nakakagawa tayo ng desisyon na mali. Kaya sabi, bago ka gumawa ng desisyon, huwag pabigla-bigla, huwag padalos-dalos. There are 3 important things in life. Una, learn to love. 3 important things in life. Learn to love. Number 2, establish your integrity. And number 3, yung control yourself. Yung control yourself, ito yung topic natin. Learn to love. Bakit? Kasi pinanganak tayo ng Diyos because of love. Pinanganak tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig at para magmahal ng ating kapwa. Kaya nga po ang utos di ba? The greatest commandment na nung minsan tinanong ng Panginoong Jesus, what is the greatest commandment of God? Sabi ng tinanong siya ng mga Pharisees, yung mga dalubhasa sa kautusan. Sabi ng Panginoong Jesus, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And number 2 is love your neighbor as much as you love yourself. Pinaka-importanting utos daw po yung salitang LOVE. Kaya, 3 bagay na pinaka-importante sa ating buhay is learn to love your neighbor, yourself, learn to love your God. Pag-aralan nyo. Dahil, sabi po rito is, love is nothing without action. Iparamdam mo na mahal mo ang Diyos sa paanong paraan. Sa paraang nakalulugod sa kanyang paningin at nakapagbibigay ng kaluwagan, kasiyahan sa kanyang kalooban. Ano yun? Makipag-usap ka lagi through prayer, reading the Word of God. How many times na ba natin nabasa yung Bible? Are we all familiar to this kind of history na nangyari kay Jacob and Esau? Kasi gusto ng Lord meditate my word day and night. Ilang day and night na po ba lumipas at hindi natin nabasa yung Bible? So, yun po ang gusto ng Lord. Yun na nakapagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Gawin mo ng mabuti ang iyong kapwa. Bigyan mo ng mabuting intensyon ang iyong paglilingkod sa Panginoon. And at the same time, sabi, establish integrity. Trust is nothing without proof. Bakit kinakailangan establish natin siya? Pinaka-importanting, 3 importanting bagay sa ating buhay. But we should establish our integrity. Kasi, pwede natin tanungin ang sarili natin. Ako ba'y katiwa-tiwala pa? Alam niyo po, sa pinagtrabahuhan ko po, sorry to, kung gusto ko lang pong i-share sa inyo. At the same time, nakapoy napagkatiwalaan ng napakalaking halaga. At the same time, walang auditing, walang ano-ano paman. Anytime pwede kang kumuha kahit isang piraso ng Tito Vic and Joey na bill doon. Talagang, pwede kang kumuha. Hindi ka na may i-audit. Pero meron nakakakita sa iyo, Diyos Kapag ikaw ay kumuha doon, kahit Lord, kahit isa lang po, para lang po sa pagtulong ko rin sa kapwa ko. You're not establishing integrity into yourself. Kayo rin ang kakaroon ng sanction pagdating ng araw. Bakit?
ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mas lalong mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen po ba doon? Yun. Kailangan talaga natin na establish natin yung integrity natin sa ating, kahit na yung iba, hindi katiwa-tiwala at ayaw establish ang kanilang integrity, kahit yung iba, pinagbibili na ang mga karangalan nila dahil lang sa flood control o yung kung ano-ano pa mga corruption na nangyayari. Sabi po, kahit na ₱1 lang ang kinuha mo, still, you're not establishing integrity to yourself. Bakit? Maliit na kasalanan, malaking kasalanan, still kasalanan. Kaya, isa sa mga mahalagang bagay na dapat nating itaguyod sa ating buhay, learn to love, establish integrity, and at the same time, control yourself. Bakit? Kasi madalas, yung sarili natin, gumagawa ng direksyon na against sa direksyon ng God. Gumagawa ng desisyon na hindi mo na kinukonsulta ang Diyos dahil sa desisyon na kung saan akala mo yun ang tama, pero mali pala. Sabi sa Proverbs chapter 16, there is a way that seemeth right for a man, but the ends thereof is the way of death. Kala natin, sabi, merong daan na sa tingin natin ay mabuti, pero ang dulo pala nito ay kamatayan. Kaya, the best thing is, every time we make a decision like Esau, consult mo muna sa Diyos. Dahil kapag kinonsulta mo sa Diyos at may approval at Diyos at nagkamali, kasalanan ng Diyos yun. Pero never na nagkamali ang Diyos at never na nagkasala ang Diyos. Amen? Kaya every time para kayo ay hindi mapasama, sa halip mapabuti kayo, pag gagawa kayo ng desisyon, lapit muna kayo sa Diyos, magtanong muna kayo. Katulad nito, si Gideon, kung talagang ako nga ang tinatawag ng Diyos para maging hukom, maging leader ng bansang Israel, etong balabal ko, ilalagay ko rito sa ground, sa lupa. Kapag ito bukas ay nabasa at ang ground naman ay natuyo, ay tuyong-tuyo, ako nga ang tinawag ng Diyos. Yun ang confirmation niya na talagang ito'y galing sa Diyos na decision. Kinabukasan pagtingin niya, basang-basa, napiga niya yung balabal niya. At ilang tasa pang tubig ang nakap niya. Pero yung lupa, tuyong-tuyo. Umirit pa. At ang irit niya, sabi niya, itong basang-basa na to na balabal, bukas ay tuyong-tuyo, pero yung ground basang-basa. Kinabukasan pagtingin niya, tuyong-tuyo yung kanyang balabal, pero yung ground, yung lupa, basang-basa. Di ba? Approval ng God. Sa pagdesisyon natin kung talagang sasagutin mo na ba siya para maging boyfriend mo, tanong ka muna sa Diyos. Kasi bait-bait niya naman eh. Kasi godly naman siya eh. Christian naman siya. Worker pa sa church. Pero it doesn't mean na hindi yun ang basihan eh. The best thing, tanong ka muna sa Diyos. Para hindi ka mas mapahamak. Tanungin mo, pwede kang humingi ng confirmation. Kamakailan kung nandito lang si Paula. Meron kasi kami dati na usapan, sabi niya, Pastor, sabi niya, kapag ka po, kayo, sabi niya, yung sa medical niya raw, sabi niya, sponsoran ko raw. Sabi ko, kung ako talaga ang tinatawag ng Lord para mag-sponsor sa medical mo, gawa tayo ng confirmation. Sabi niya, ano yun? Ay kapag bukas umulan, pero tuyong-tuyo yung lupa, ako nga. Napakahirap naman nun, sabi, Pastor. Sabi niya, parang ayaw mo na mag-sponsor ng medical ko. Sabi niya, wala naman imposible sa Diyos, di ba? O sige po. Baka makailan, sabi niya, tumawag sa akin, Pastor, umulan, pero tuyong-tuyo yung lupa. Sabi ako mismo, nagtanong, paano nangyari yun? Nung umulan, ang lakas ng sikat ng araw. Pero sandali lang, pero natuyo rin agad ang lupa. So wala na ako nagawa. Ini-sponsor ang medical niya.
So ganito lang, no? Kasi kahit ang panahon, ang Diyos din ang may akda eh. Amen? Kaya paggawa natin ng desisyon, sama natin ng Diyos. Pag-pray natin maigi. Para magkamali man tayo, Diyos asisihin natin. Hindi naman siya nagkakamali eh. So ibig sabihin, pag nilapit natin sa Diyos, kinonsulta natin, never tayo magkakamali. Because self-control is also a form of self-respect. Paano natin masasabi na self-respect yung self-control? Tingnan mo kung talagang may self-respect ka. Alam mo nang mataas na yung sugar mo, kain ka pa rin ng kain ng ice cream, cake, donut, di ba? Asa na respeto mo sa sarili mo, sa physical yon. Alam mo naman, emotional level naman, alam mo namang masama ang hindi magpatawad sa mga nagkakasala sa'yo dahil hindi ka patutulugin yan. Amen? Lagi mong iisipin yung kamalian niya. So, kapag ginagawa mo yun, okay. Halimbawa, nakagawa ng kamalian sa'yo, kamakailan, ito, nangyari sa akin, alam niyo naman siya, nabudol ako, na-scam ako. At sabi ko, paano nangyari? Ba't nagkaganon? Kasi, bigla yung decision ko, ako mismo. Kaya ito, itong message na to, related po sa akin to. Kasi may kausap po yung mga department head ng iba't ibang paaralan. At the same time, nag-text sa akin, yung sa messenger ni Ate Helen. Kilala naman natin si Ate Helen. Sabi niya, ganito. At nangyari nga, napasukan na po ako ng ano. Hindi ko alam, napasukan yung messenger niya ng ibang tao. At doon, nangyari, nakagawa ko ng desisyon na hindi ko kinonsulta sa Panginoon, ano nangyari, pati misis ko, pati yung anak ko, nabudol. So, ganito, the best thing. Lagi natin ikukonsulta muna. Kailangan mag-post ka muna, kahit na gutom ka na. Hindi ka na mamamatay agad sa gutom. Nakakapagsalita pa nga si Iso eh. Pwede pa nga siya makapagpaluto sa kanyang mga alipin ng pagkain. Pero, nagmamadali siya eh. Alam niyo yung danger, there is a danger in merong ayun mga nagmamadali. Di ba sabi, ang naglalakad ng matulin kapag natinik, malalim. Amen? Kaya the best thing, dahan-dahan alalay ka lang lumakad. Alalay ka lang sa paggawa ng desisyon. Kaya self-control is also a form of self-respect. It isn't about limiting yourself but honoring yourself, your future self. Hindi mo naman siya pinahihirapan, hindi mo naman siya nililimitahan. Alam naman natin, we are all limited in the sight of God. Yung mga nakikita natin dito, okay, dahil pero lagpas pa rin sa pader na ito, hindi na natin nakikita dahil limited ang ating paningin. Everything, even yung ating kaisipan, limited lahat yan. Pero we are all designed for eternity. Kaya, sabi natin dito, it isn't about limiting yourself, but honoring your future self. It is a matter of choosing discipline over impulse. Yung impulse, yung sudden decision, yung biglang decision, sasagutin ko na siya. Eto na. Biglaan, dahil nakita ko yung ano. No. Kailangan talaga yung confirmation ng Diyos in every decision that we have made. Because small choices build stronger habits. Small choices lang yan, maliit lang. Titikman ko lang nga muna ito. Halimbawa, kay Eve, sabi niya, mabuting maging marunong, kuha ko ng isa, bunga. At pangalawa, para take out ko, para kay Aidan. So, anong nangyari? Pumasok ang kasalanan because of disobedience. At ang kasalanan ay nagbunga ng kamatayan. Pero sabi natin kanina, we are all designed for eternity. Ba't nagkaroon tayo ng kamatayan? Nagkaroon tayo ng kamatayan because of our kinakailangan ito dahil ito yung sanction ng disobedience natin. Ngayon, paano naman tayo naging design for eternity? Yung buhay natin dito, pag tayo'y namatay, yun ang pasimula ng buhay na walang hanggan. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Yun ang pasimula ng buhay na walang hanggan pag namatay tayo rito sa lupa na to. Bakit? Dalawa ang tutunguhin natin. Whatever, whichever na kung saan ay talagang
ginawa natin. Sabi na, kasi naman, ang sinabi, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Para magkaroon ka ng eternal life, magkaroon ka ng Savior. And that is Jesus Christ. Hindi natin kayang i-save sarili natin eh. Kailangan natin ng Savior. Kapag meron kang Savior, doon ka sa buhay na walang hanggan. Pero pag wala kang Savior, wala kang Jesus Christ na Savior sa buhay mo, doon ka sa eternal death. Ano naman eternal condemnation? Doon ay pinapatay ka pero hindi ka mamatay-matay. Hahanapin mo ang kamatayan doon pero hindi mo matatagpuan. Yun, dalawa. Walang hanggang buhay sa piling ng Panginoon at walang hanggang pagdurusa ang naghihintay sa ating mga buhay. Pero tayo naman, kung meron tayong tagapagligtas, bakit pa tayo pupunta ron? Bakit pa tayo tutungo sa walang hanggang pagdurusa na to? Balikan po natin. Small choices build stronger habits. Stronger habits build a better you. Stronger habits. Yung magandang ginagawa mo lagi. Kung ikaw ay laging nagde-devotion every morning, make it a habit and that is a stronger habit na always communicating to God. And it builds a better you. Bakit? Because self-control natin ay kinakailangan sa ating kaisipan, meron tayong self-control. Sa ating sinasabi, may self-control tayo. Sa ating mga galaw, sa panatang makabayan, sa isip, sa salita at sa gawa. Kailangan may control tayo dyan. Dahil kung wala, ikaw na rin ang gagawa ng kapahamakan mo. Kung nagkamali ka sa paggawa mo ng desisyon. So, sabi, self-control must be applied in our minds, in every words that we speak. Kaya sabi natin, yung mga sinabi nating walang kabuluhan o yung sinabi nating mga salita na nakasakit ng kalooban ng ating kapwa, hindi na natin maibabalik. Wala yun eh. Never mo na maibalik. Ito nga lang kabataan natin. Dati tayo nga sanggol, tapos hanggang sa umabot tayo sa ganitong edad, hanggang sa adolescence, ngayon lolo na kami, lola. Kaya umabot tayo ng ganito at hindi na natin may babalik yung dati nating kabataan. Kaya the best thing is, kayo mga nag-aaral, minsan laki daraan sa elementary, high school, college. Pero hindi mo na pwedeng balikan pa yung buhay mo ng high school. Nandun na eh. Minsan ka lang dadaan doon. Kaya ang masasabi lang natin, kung mabuti ang ginawa mo, wala kang regret someday. Minsan na natutulog ako. Maaga akong humiga para matulog. Pero 2 oras na akong nakahiga. Hindi pa rin nadalawin ng antok. Hanggang sa tumayo na lang ako. Pagtayo ko talagang maluha-luha ako. Bakit? Kasi ang daming mga pumasok sa akin ng mga regrets ko. Mula pa nung ako ay bata pa. Tinanong ako ng kapatid ko, anong nangyari sa'yo? Dami kong daladalang mga hinagpis sa aking kalooban. Bakit? Dami kong mga regrets, mga dapat pala ginawa ko nung ganyan. Wala na yun eh, hindi mo na yung maibabalik. Kaya ngayon, ginagawa natin ngayon, pagdating ng araw, past na to. Pagdating ng araw. Pero kung ano yung ginawa mo ngayon, kung mabuti yan, wala ka na regrets pagdating ng araw. Pero kapag ginawa mo ngayon, hindi maganda, at sa pagdating ng future, yung magiging regrets mo. Pagsisisihan mo pagdating ng araw. Sana, kung may babalik ko lang, sana ganito ang ginawa ko. Sabi ko lagi. Ngayon, sabi po natin, kailangan nating kontrolin din ang mga sinasabi natin, mga salita natin, na kung saan minsan nakakabigay ng sakit ng kalooban ng ating kapwa. Pangatlo, yung mga galaw natin na walang ingat, minsan nakakasakit din tayo ng ating kapwa. At nakakagawa rin tayo ng masama na hindi nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. In 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind." Sa ibang version po, sabi nung sound mind, ibig sabihin ng self-control, pagpipigil sa sarili. Binigay daw sa atin ng Panginoon ito. Magkaroon tayo ng self-control sa ating mga buhay. Kasi alam nyo ba,
fruit of the Holy Spirit is nine fruit of the Holy Spirit. Ang pinakahuli, self-control. Yung una, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Self-control ang pinakahuli. Bakit? It is a gift from God. Self-control. Kaya lang, minsan, we don't utilize it properly. Hindi na natin, nagagawa na natin itong biglaang decision like Esau, biglaan. Napakahalaga ng birthright. Kaya na nagbibigay na ng blessing si Isaac, hindi niya nakuha yung blessing, nakuha ni Jacob. Bakit? Kasi binenta niya na yung birthright niya eh. Hindi na siya yung panganay, kaya yung blessing na binigay kay Jacob ay bilang blessing ng biging firstborn son. Kaya nung dumating si Esau, nang kukunin niya yung blessing, sabi ni Isaac, na ibigay ko ng lahat sa kanya. Wala na po ba natitira kahit konti? Sabi ni Esau, naibigay ko na lahat sa kanya. Kasi yung panganay, yun talaga yung, nung sa Israel tradition, yung panganay talaga, yun ang nagiging tagapagmana. Alam niyo po ba na bago maging si Isaac, Ismael muna. Si Ismael, anak kay Agar, ni Abraham. Di ba dapat siya yung firstborn son? Pero bakit hindi nabigay yung blessing sa kanya? Kasi kay Isaac yung pangako. Pangako ng Diyos. Kaya tandaan po natin. Kaya ano nangyari? Si Esau, na hindi nabigyan ng blessing ni Isaac from God, ay nakipag-communicate, nakipag-connect kay Ismael, na kung saan si Ismael sa kanya nagmula yung pananampalataya ng Egyptian worship, at the same time yung worship ng mga Muslim. Sila ang ginawang kinilala. When we place our trust in the Lord, sabi dito, we are able to respond to difficult people with love and self-control. Kapag ka nagtiwala tayo sa Diyos, minsan yung mga taong sa atin ay nanlalait, sa atin ay umuusig, nagdi-discriminate, when we place our trust in God, ang bahalang kumilos dito. At the same time, hindi naman tayo, nakikita naman ng Diyos, even our situation today, nakikita ng Diyos yan. At sa tingin niyo po ba, walang ginagawa ang Diyos? Meron po. Inahanda lamang tayo ng Diyos. Pagdating ng araw, tingnan niyo what is life without pagsubok? Yung walang temptation. Kasi kung walang pagsubok tayo na kinakaharap, paano titibay pananampalataya natin? Sometimes God allows these struggles in life, pagsubok sa buhay natin, for us, para lalong tumibay, tumatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Controlling self means living a peaceful life. Sabi, controlling self. Kapag na-control mo yung sarili mo, means living in a peaceful life. No guilt, no regrets, and no bad memories. Nakuha niyo po? Ulitin ko lang When we control ourselves, we are living in a peaceful life. Peaceful life is no guilt, no regrets, and no bad memories. Kaya, meron pa tayong panahon ngayon para makagawa na magiging magagandang alaala pagdating ng araw. Kung buhay pa tayo, kung lulobin ng Diyos na buhay pa tayo sa future, maaalala natin maganda itong ginawa namin nung araw, na magiging inspirasyon pa sa mga susunod na generation. Because self-control is holding back from impulsive decision that result in peaceful living. Sabi, wag daw padalos-dalos, wag pabigla-bigla. Dahil kapag ito ay ginawa natin, maraming salamat. God bless you. Salamat po. Ngayon, sabi po natin kanina, how to live a peaceful life. Allow me to introduce to you itong tatlong bagay na to para how to live
in a peaceful life. Number 1, do not promise when you are happy. Kapag masaya ka, minsan nakakapaggawa ka ng, sa sobrang saya mo, nakakagawa ka ng decision na minsan yung hindi maganda ang result pagdating ng araw. Alam niyo po ba si Herod? Nung si Herod ay natuwa dahil yung anak niya na si Herodias ay sumayaw talaga sa harapan niya na natuwa. Sobrang tuwa ni Herod, King Herod. Natuwa siya sa sayaw ni Herodias. Ngayon nasabi niya, okay, dahil sa natuwa ko sa ginawa mo, humiling ka kahit na anong hiling ibibigay ko sa iyo. Etong nanay ni Herodias ay masama ang loob kay John the Baptist. Talagang masama dahil kasi si John the Baptist ine-expose yung kasalanan niya. Kaya nangyari, sabi niya, hilingin mo sa tatay mo yung ulo ni John the Baptist. Di ba? Kapag tayo ay masaya, huwag tayong gagawa agad ng desisyon. Sabi ito, do not promise when you are happy. Kaya nangyari, samantalang medyo okay pa naman si John the Baptist kay Herod, mabigat, sa kalooban ni Herod, ibinigay niya yung ulo. Pinugutan ng ulo si John the Baptist. Di ba? Do not promise when you are happy. And number 2, sabi niya, do not reply when you are angry. Minsan may nag-chat-chat sa'yo. Tapos hindi mo type yung sinabi, chat-chat ka pa rin niya. Kailangan. Hanggang sa nagiging labanan na ng samahan ng loob ang chat o yung pag-uusap. So, minsan, sa paggawa para tayo ay hindi, para tayo magkaroon ng peaceful living, kapag gagawa tayo pag may narinig tayong hindi maganda, sabi niya, do not reply when you are angry. Kapag galit ka talaga, kung ano-ano na nasasabi mo eh. Lalo na wala ka ng pakialam sa damdamin ng kausap mo o ng kagalit mo. Bisan, yung iba, nakakapagmura pa. Yung iba, ina-expose yung kasalanan nila. Pero sa totoo lang, hindi na dapat ginagawa yun. The best thing, kapag ikaw ay galit, manahimik ka na lang. Okay, punta ka sa isang sulok, doon ka na lang sumigaw. Darna! Ta-transform ka na agad noon. So, ibig sabihin, doon mo ilabas sa isang solitary place yung galit mo. Kung kinakailangan sumigaw ka, sigaw ka. Kung kinakailangan na, yung iba merong lugar sa Japan na kung saan may presyo. Pagbabato mo, bote, yung tasa o mug, ang presyo, halimbawa lang dito is piso. Sa sobrang galing mo, ibalibag mo, ganun. Kaysa sa magbalibag ka ng mga plato, kutsara, tinidor, kaldero, doon sa bahay nyo, masisira pa. May lugar doon, yung ilalabas yung outburst of anger nila. There is, sabi niya, number 3, do not decide when you are hungry. Katulad ni Esau. Nagdesisyon siya, pinagbili niya yung kanyang birthright sa presyo lamang ng soup. Bowl of soup. Yun lang, gano'n lang halaga. So, sa tingin mo, yung nagbigay ng birthright sa kanyang Diyos, nasiyahan kaya sa desisyon niya? Natural, hindi. Para bang pinakita niya sa Diyos na hindi dapat akong pinanganak mong una eh. Dapat ito eh. Marunong pa tayo sa Diyos. Marunong pa siya sa Diyos. Kaya 3 bagay how to live peaceful life. Basahin ko ulit. Do not promise when you are happy. Do not reply when you are angry. Do not decide when you are hungry. Sa 2 Kings chapter 6 verse 28 sabi, pagkatapos nagtanong ang hari, ano ba? Kasi tingnan niyo to, merong sitwasyon sa sobrang kagutuman sa Israel ay meron 2 nanay. Nagkasundo. Ang sabi ng isang nanay, sa sobrang kagutuman dito, sabi niya, lulutuin ko ang anak kong lalaki ngayon para kainin natin, pero sa kinabukasan, yung anak mo naman ang kakainin. Nagkasundo sila, sige, deal. Biro nyo, sa sobrang kagutuman, yung anak niya kakainin. Ito, basahin natin i-take note nyo, 2 Kings chapter 6 verse 28. 2 Kings chapter 6 verse 28, sabi, pagkatapos nagtanong ang hari,
Ano ba ang problema mo? Sumagot ang babae. Sinabi po sa akin ng babaeng ito, kainin natin ang anak mong lalaki at bukas ang anak ko namang lalaki. Sa sobrang kagutuman, sarili nilang mga anak, talagang ipapakain nila. Kung kayo merong ganun, may anak, papayag ba kayo? Pero nangyari sa kanila sa sobrang kagutuman. Kaya sabi, do not make a decision, do not decide when you are hungry. Pag nagugutom ka kasi, ang gusto mo, sundin ang kalam ng sikmura mo, kahit na wala ng direksyon ng paggawa mo ng desisyon. So, hindi po nakakatuwa at nakaka-beneficial sa ating pong buhay. Do not let your emotions make decisions for you. Minsan, yung damdamin mo na nakita mo na, halimbawa ito, yung sitwasyon natin ngayon, wala tayong ilaw. At the same time, yung church natin, pinapaalis pa tayo rito. Tapos, ang dami pa nating mga nararanasan na yung iba nating mga kamanggagawa, nag-aalisan. So sabi rito, do not let your emotion make a decision for you. Yung bang sasabihin mo na, nandito pa ba yung glory ng Lord? O aalis na rin ako? Or magpa-participate pa rin ako? Mga ganun Kaya sabi niya, kung ano yung nararamdaman mo, huwag natin ibase doon ang paggawa natin ng desisyon. Ibase natin ang paggawa natin ng desisyon kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Let His will be done on earth as it is in heaven. And that is the Lord's, part of the Lord's Prayer. Ang nagturo sa atin ng Panginoong Hesus. Kalooban ng Diyos ang dapat nating sinusunod, hindi ang kalooban natin. Because emotions are temporary. Kung malungkot ka ngayon, mamaya ba malungkot ka pa rin? Halimbawa, nung kamakailan na galing kami sa patay, may namatayan ng nanay, ang kaibigan ng anak namin na si Joseph, at pinuntahan namin doon. Nakita namin, malungkot sila. Pero after a days, a week, a month, malungkot pa rin ba sila? Nandun na nga lang yung memories, pero hindi na kasing lungkot nung actual na naghiwalay. At the same time, unti-unti, yung comforter, yung Holy Spirit, kino-comfort sila upang harapin ang the rest na darating sa buhay na. At halimbawa, nangyari kay Sean, mga kapatid natin, nakakalungkot yun. Pero hindi habang buhay o araw-araw na malungkot siya. Kaya hindi natin dapat i-base ang decision natin sa mga emotion natin. Dahil sometimes, nililid tayo nito sa kamalian. But like any other gift from God, we can misuse it. Then instead of a blessing, emotion become a curse. Sumpa. Yung emotion natin nagiging parang sumpa kapag binase natin sa emotion ang ating pagdedesisyon. And the same time, emotion comes from the heart. Kaso, sabi ni Jeremiah, above all else, sabi sa Proverbs chapter 4, verse 23, guard your heart, for it affects everything you do. Bantayan daw natin yung puso natin. Bakit natin kailangan bantayan ng puso natin? Sometimes yung puso natin ang nauunang magdesisyon sa ating kaisipan. Kapag naunang magdesisyon ng ating damdamin, kaysa sa ating kaisipan, katulad na nangyari sa akin, nabudol ako. Mga araw dahil sa tiwala ako, kala ko ganun-ganun yun. Nabudol ako, hindi lamang ako, pati yung misis ko at yung anak namin, nakakalungkot isipin. Di po ba? Merong mga taong mapagsamantala sa tiwala ng iba. Kaya, okay, nagtiwala tayo. Pero sabi, be wise like a serpent, but be humble like a dove. Kahit na ikaw ay nagiging matalino, lagi ka pa rin nandun pa rin yung pagpapakumbaba mo.
The Bible says that the heart is desperately wicked. Sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Pwede nyo i-take note to. Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, tandaan po natin yung puso natin. Alalayan natin lagi dahil mandaraya yan. Isa natanong ko kapag yung bulate, merong 4 pairs of heart. Bali yung puso ng mga bulate. Tapos kapag yung octopus, 3 piraso yung kanilang puso. Kaya sabi ko sa kanila, kapag yung karelasyon mo, nagmamahal pa ng iba, tanungin mo kung anong klaseng hayop siya. Bakit ilan ang puso niya? Dinesign sa atin, isa lang ang puso natin eh. Di ba? Kung isa lang ang puso natin, pagyamanin natin sa isang tao na itinalaga ng Diyos para sa atin. Amen? Ganun po. In our application, sabi niya, make every effort to add to your faith self-control. Make every effort na isama sa ating pananampalataya yung pagkakaroon ng self-control. Dahil ito ang makapagpapabuti sa atin kapag tayo ay kontrolado natin ang sarili natin. Lalo na in terms of decision making. In terms of decision making. Bakit nagkakaroon ng digmaan yung Iran? Tsaka yung US, ba't may mga sumasama pa mga allied forces at the same time, yung mga ibang bansa ay ginera na rin ng Iran. Ba't nagkakaroon ng ganon? Because of wrong decision. Does it glorify God? Nung araw, inaalaw ng Diyos yung digmaan. Dahil inalaw ng Diyos na mabalik sa lupang ipinangako ang bansang Israel. Ngayon, nandun na sila sa lupang ipinangako. What is the use of war? Bakit nagkakaroon pa ng war? Dahil nga po, sa takot, mawalan, takot, magutom ng bawat bansa. Gusto niya, yung tinatangkilik nila, lalo pa nilang magkamal. Lalong tumitindi yung greed, ganid. Nagiging sakim, gahaman, ang bawat isa. Alam niyo kasi kapag merong gera, limbawa kapag na-occupied na nila yung lugar, lahat ng mga kukunin nila. Yung mga nakaw, mga lot nila, gano'n. Pati yung mga tao, ginagawang alipin. Katulad natin, ilang beses na ba tayong nasakop ng ilang bansa? Ng Kastila, Amerikano, at ng Hapon. Naging alipin po tayo nila. Di po ba? Kaya, sabi nung napakinggan ko sa kanta kahapon, walang kagandahan sa digmaan. Totoo naman eh. Napakalupit ng digmaan. Parang wala ng puso ang mga tao. A single event can produce a multiple emotion. Katulad po ng yung isang pangyayari na nagkatagpo yung magkapatid na to, si Esau at si Jacob. Isang event yun, pero magkaibang emotion. Yung isa, nagbenta ng kanyang birthright. Yung isa naman, binenta ang kanyang soup bowl of soup sa birthright ng kapatid niya. Iba't iba. Halimbawa lang ito, pagka umulan, iba't iba yung, iisa lang yung event. Pag-ulan, pero iba't ibang emotion na nararanasan natin. Yung iba natutuwa, yung mga magsasaka natutuwa dahil madidiligan ang kanilang mga lupa at mga pananim. Pero yung mga riders, nalulungkot dahil mababasa sila sa kalsada habang nagdadrive. Iba't iba. Yung iba may natutuwa, yung iba naiinis, yung iba naman natatakot dahil baka pag uwi ko, basang-basa na naman ako. Baka baha na naman sa lugar namin. Isang event lang yun, pag-ulan lang yun. Iba't ibang emotion ang nararanasan. So, the feelings of others may be different from yours, even the same event. Talaga, magkaiba yung damdamin natin. Halimbawa, dito sa church na to, sa pagsasalita ko, iba't iba rin ang damdamin ng pakikinig ninyo. Yung iba, nakaka-relate. Yung iba naman,
pilit na rumirelate. Ang iba naman ay iba ang iniisip. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Iba't iba ang ating damdamin. Tulad nitong gayon. Kaya nga po, sabi rito, ang focus natin, kung magiging iisa lang talaga tayo, i-focus natin kung ano ang sinasabi ng mensahe. In our conclusion, don't be influenced to feel the same ways others have. Kung alimbawa, dahil sa alimbawa kami, magkakaklase nung araw, matagal kaming hindi nagkita, more than 40 years or 45 years na nagkita kami, at nagkita-kita kami, hindi lahat naging masaya eh. Hindi lahat excited. Yung iba parang, ano ba isasayin ko mamaya? Ano ba yung, dapat matapos na itong pag-uusap na to, uwing-uwi na ako, mga ganon. Hindi halos pare-parehas yung nararamdaman natin, yung iniisip ng bawat isa. Don't deny your emotion, but don't let them control you or cause you to sin. Use the emotion God has given you to deepen your relationship with Him. Sa Mateo, sabi rito, Mateo, Kabanata 10, talata 26, walang natatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Pagdating ng araw, yung mga taong nanloko sa'yo, nanduga sa'yo, yung mga taong nambudol sa'yo, nag-scam sa'yo, pagdating ng araw, malalantad yan. Maaring hindi ngayon, pero malalantad yan pagdating ng araw. Kaya nga, ang ating paghihiganti, huwag nating gawing tayo ang maghihiganti. Sabi ng Lord, vengeance is mine, says the Lord. Kung ikaw man ay nabudol, nadaya, o na-discriminate ng iyong kapwa, ipagkatiwala mo ito sa Diyos. Siya ang maghihiganti para sa iyo. Kaya nga, in Ezekiel chapter 36, verse 26, and I will give you a heart with new and right desires, and I will put a new spirit in you. Kaya nga sabi rito, sa buhay natin, kailangan ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin, ipinagkakatiwala natin sa Diyos. At the same time, God will give us a new heart and a new perspective in life. Isang mahalagang masasabi ko na lang sa inyo mga kapatid. The one who loves you will never leave you for another. Because even there are 100 reasons to give up, will still find one reason to hold on. Nakuha niyo po ba yung ibig sabihin? Sa Tagalogin natin, ang taong sa inyo ay nagmamahal, hindi kayo iiwan para sa iba. Bakit? Kahit maraming dahilan siya para umalis sa iyo, hahanapin niya pa rin isang dahilan para manatili sa iyo. Amen? Tayo po lahat ay tumayo at sa ating pagtayo sa mga oras na to ay tayo pong lahat ay yumuko. Damahin natin ang presensya ng Diyos sa ating piling dahil ang Diyos natin ay nananatiling siya pa rin. He's still the same God. May ilaw man tayo o wala, still the same. His very presence is still the same in our midst. Kaya sa mga sandaling ito, tayo ay manalangin, damahin natin ang kalapitan niya sa ating piling. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyo. Tunay nga po na napakadakila mo, Panginoon. Hindi po namin kayang arukin ang iyong kaisipan. Hindi namin kayang abutin ang hangganan ng inyong karunungan, Panginoon. Subalit, narito ka, Panginoon. Ipinababatid mo po sa amin mga bagay na dapat po namin malaman, bagay na dapat po namin gawin, at bagay na dapat po namin isaalang-alang tuwina. Lord God, sa paggawa po namin ng desisyon tuwina, tulungan mo po kami na lagi sa iyo ay umaasa, na lagi sa iyo ay kumukonsulta, Panginoon, upang sa gayon kami ay hindi magkamali. Upang sa gayon, Panginoon, hindi namin malagpasan ang iyong dakilang kalooban. Lord God, kung
kami po ay inutusan mo na huwag kumain ng pinagbabawal na bunga, Panginoon. Hindi po kami kakain sapagkat ito po ay kalooban mo. But this time, Lord God, to you we entrust everything in our life. Ang mga kaisipan namin, ang mga salita po namin, ang mga gagawin po namin, ipinagkakatiwala namin lahat ito sa iyo, Panginoon. Ipaunawa mo po sa amin, ipaalam mo po sa amin yung mga bagay na dapat po namin gawin. Isaalang-alang para mabigyan ka namin ng kaluguran, kaluwalhatian, Panginoon. Lord, minsan pa, help us not to be like Esau na pinagbili ang kanyang birthright sa halagang 1 bowl of soup, Lord. In our life, Lord God, tulungan mo kaming i-treasure yung mga pinagkatiwala mo po sa amin, yung pag-ibig, yung integridad, Panginoon, yung self-control na to sa buhay namin upang tuwi na, Panginoon, kami ay mapabuti, umayon sa takbo na, umayon sa daan na inihanda mo sa amin hanggang sa kaduluhan, kaharian mo ang aming masaksihan. Maraming po salamat, Panginoong Diyos. Minsan pa, tanggapin mo ang pinakamataas ng papurit, pasalamat, kadakilaan, O Lord God, karunungan at kapangyarihan. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Tayong lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Praise the Lord.